Tauhan ng barangay ang unang tagaprotekta ng kanilang sinasakupan. Pero paano kung ang mga mismong opisyal ang sangkot umano sa pananakit at pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan? Sa Quezon City at Isabela, naakunan pa ng video ang pananakit at panghaharas ng dalawang barangay kagawad sa ilang menor de edad. Ano ang parusang maaaring kaharapin ng mga barangay official na sangkot sa ganitong marahas na insidente? Sa barangay Malasin, San Mateo, Isabela, isang barangay kagawad ang nakuna ng video na ng abuso sa dalawang lalaki. December 16, 2023, makikita ang makailang beses na panununtok ng lalaking naka-gray jacket at sombrero sa lalaking nakaitim. Kwento ng biktima na nagpatago sa pangalang Alan, 18 taong gulang. Manghihingi sana siya ng tulong sa lalaking naka-gray na tinukoy niyang kagawad ng barangay Malasin. Pero imbes na tulungan, sila raw ng kanyang kasama ang pinag-initan ng opisyal. Hinahabol po kasi kami nung mga taga-kabilang barangay. Madami po sila. Tapos kami po, dadalawa lang po kami. Doon po lang po sa gilid ng highway po, makikita po yung headquarters ng mga tanod. Kaya doon po kami pupunta para magpatulong. Kaso po, kilala po nung kagawad yung isang nanghahabol sa amin. Noong tumawag po kami dito sa amin, ng mga kasama sana naming uuwi, doon po siya nagalit. Kasi parang wala kaming tiwala sa kanila, ganon. 16 na taong gulang ang kasama ni Alan na nakunang nakaupo sa kalsada at sinaktan din umano ni kagawad. Bago po yung video, kwinelyohan niya na po ako, tapos sinuntok niya na po ako ng isang beses. Kaya bale, 3 beses niya po ako sinuntok, tapos isa po dun sa bata. Yung kaibigan ko po, napaupo po siya dun sa may kalsada kasi po napuruhan yung tiyan niya. Makaraan ang insidente, kinabukasan ay agad na nagsampa ng reklamo sa barangay Malasin si Alan laban sa kagawad. Ang humarap lang po sa usapan, yung papa ko lang po, tsaka yung tito nung bata. Humingi po siya ng tawad. Sinabi niya pong nadala lang daw po sa bugso ng damdamin. Sa kanilang paghaharap, pinili raw ni Alan na makipag-ayos sa barangay official. Pinili na lang pong makipag-ayos ng mga magulang namin para po matapos na po yung gulo, tsaka hindi na po lumaki. Sinubukan naming kunan ng panig ang kagawad na sangkot sa insidente, pero tumanggi na siyang magsalita. November 10, 2023, makikita ang ilang kabataan habang nakaupo at nakatambay sa may kalye na sakop ng barangay Katipunan sa Quezon City. Isa sa kanilang binatilyong si Patrick, hindi niya tunay na pangalan, 15 taong gulang. Kwento ni Patrick, ilang saglit lang 2 lalaki ang lumapit sa kanila. Dumating po siya lasing na lasing. Kinuha niya po yung hikaw ng kaibigan ko po. Tapos pinipilit niya din po kuhain sa akin, pero di ko po pinibigay. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, kinilala ni Patrick na kagawad ng kanilang barangay na si Reynaldo Diaz alias Kagawad Baby Boy. Makalipas ang ilang minuto, sabi ni Patrick, pinayagan siyang makauwi ng kagawad. Ang problema, sinundan, sinaktan, at dinuro-duro pa siya ng opisyal. Nakuna ng insidente ng CCTV camera ng barangay. Sinabi ko na po na alis na po ako. Nahabol niya po ako, tapos sinila niya po damit ko. Hindi ko daw po ba siya kilala. Pagkasabi niya po nun, tinuro-duro niya po. Sabi niya pa po, gusto mo pagsasampalin yung kuya mo at papa ko po. Ganun po. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi ng bahay si Patrick. Pero ang nakababahala, sinundan daw siya sa bahay ng nooy lasing na kagawad. Pagkapunta niya po dyan, pinipilit niya po buksan yung pinto. Kwento ng ina ni Patrick na si Raquel, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Kagawad Baby Boy, ang kanyang anak. Lasing na lasing siya. Sabi ko, bakit ho? Yung anak ni pakilabas. Sabi ko, pwede ho, bukas na lang na umaga kasi gabi na. Hindi niyo ba ako kilala? Sabi niya gano'n. Baby boy ako. Nang mag-hysterical si Raquel at tumangging palabasin si Patrick, umalis sa kanilang bahay ang opisyal ng barangay.
Makaraan ng insidente, dumulog sa tanggapan ng Barangay Katipunan sina Raquel at Patrick. Hindi raw lumutang noon ang inirereklamong si Kagawad Reynaldo Diaz. Nung nablatter na, hindi na ho nga siya nagpakita. After 2 days ata bago siya ulit nagpakita, humingi ng sorry paulit-ulit sa aming mag-ina. Nung bumaba na ho kami, ang salita niya, paano ho yan, ma'am, nanay, tapos na tayo, okay na tayo. Hindi ho ako nakakibo. Sabi ni Raquel, sinubukan din nilang dumulog sa tanggapan ng mga pulis, pero wala raw nangyari sa kanilang reklamo. Pag na-detain daw yung akusado, detain din daw yung anak ko. Kasi ang child abuse daw ho, ginagawa raw yan paulit-ulit sa bata. Kalaunan, nagpasya ang pamilya ni Raquel na magsampa ng reklamo sa Barangay and Community Relation Department ng Quezon City Hall. Sabi ng Department of Interior and Local Government o DILG, malinaw na may mali sa naging aksyon ng mga barangay kagawad. Now, we find that act of the barangay kagawad abusive. It can also be considered as excessive of his authority because the arrest of an individual can be done in the correct way or in the correct manner. The barangay kagawad can also be held liable for possible violation of the revised penal code on threats because harassing or threatening a minor when the arrest was effected can be considered as punishable under this section or under this provision of the revised penal code as amended. The barangay kagawad, on the other hand, can also be held administratively liable for misconduct or even conduct unbecoming of a public official. Dagdag ng DILG, maaari ring sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang barangay official. Now, the barangay kagawad may be held liable for violating Section 10, Paragraph A of Republic Act 7610 or the law on the special protection of children against abuse, cruelty, and discrimination. December 28, 2023, nagharap sa tanggapan ng barangay sina Kagawad Reynaldo Diaz at mag-inang Raquel at Patrick. Yung sa akin naman, Nay, nagkausap naman na tayo. Pasensya na kung ano may nangyari. Nagkapatawaran na po, humingi na ang tawad sa inyo. Sa kabila ng naging pag-uusap, desidido sina Raquel na ituloy ang reklamo laban kay Barangay Kagawad Reynaldo Diaz. Yung mali ng bata, nakikita nila. Pero yung mali nila, hindi nila nakikita. Kaya yung anak ko, ipagtatanggol ko talaga. Pag alam kong nasa tama ako, lalaban ako. Kasi pinaghihirapan ko yung mga anak ko. Ginagapang ko yan para mapag-aral ko, maging mabuting tao. Nitong Huwebes, binalikan namin sa barangay at sinubukang kunan ng pahayag si Kagawad Diaz. Pero wala siya at hindi rin sumagot sa aming mga tawag. Dismayado ang DILG na may opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga kaso ng pananakit at pang-aabuso. It is really disheartening or unfortunate that we still have officials in the government now who, despite of the clear directive of the Constitution, now do not recognize now the directive that public office is a public trust and that all government officials should always remain accountable to the people. The department does not and will not tolerate this kind of behavior. Paalala ng ahensya, sakaling makaranas ang sino mang residente ng pang-aabuso, pananakot o panghaharas ng isang public official, maaaring tumulog at magsampa ng reklamo sa iba't ibang opisina. Courts are responsible for prosecuting criminal violations. They can file a complaint before the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod as the case may be, but for airing elected officials from the municipality, then the complaint should be filed before the Sangguniang Panlalawigan. Public office is a public trust. Mandato ng bawat opisyal ng gobyerno na pagsilbihan ng publiko. Mahalaga na sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin, maging patas na ayon sa batas at makatao. Walang lugar ang pagiging marahas at abusado. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.